So ayan mga kakuki, nagre-ready na sila para mamalengke. Hindi na ako sasama kasi magsiset up kami dito. Yan o. Anong masasabi mo sa team Ipok? Wala. Wala silang ibubuga. Wala Kung alam kasi hindi ko alam yung mga putahe nilang iluluto nila. Mamaya na lang. Ay titingin na lang kayo. Doon na lang kayo mag-iisip. Oo. Doon na lang tayo Hindi mo. Si Jer, anong masasabi mo sa team Intoy, Jer? Good luck. Good luck. Masarapan na lang ng ito. Masarap. Basta everybody happy, yun ang importante. Ito, happy to. Sigurado, happy to. Naka-Jason Tatum na eh. Dito, ayun. Nililinisan na ni Franks Not Dead yung mga ibang isda. Ready na bang arroz caldo? Ready na ang isdang arroz caldo. Arroz caldo. Cream Dory. Dory. Anong luto? Ay, mamaya na. Luto. Secret. Surprise. Kasama ka pa sa palengke? Hindi na. Hindi na. So, ayun. Papalengke na lang sila at hintayin na lang namin sila dito kasi mag-set up na rin kami. So, see you later guys. Kasi kayo Dory man kina. Kaway-kaway ka naman dyan, oh. Nasa vlog ka ate. May listahan tayo guys. Ayun guys, nakabili na po kami ng tilapia. Gagawin namin sweet and sour. And yung kay luluto niya naman is swadubo. Kami ng mga gagamitin sanggap sa luluto namin. Abayangan nyo na lang yung ano. So ayun mga kakuki, tapos na silang mamalengke. Yung kuha natin. Yung ano na nyo. Kutsilyo natin dyan. Umpisan na natin. Okay ba sa palengke? Okay naman. Alright. Smooth lang. Chill lang. Labas na natin ng ating kitchen utensils. Ayun. Yun. Mukhang may mananalo na. Ayun. Ingredients pa lang. Gamit pa lang. Oy, samahan nyo si Jira pag dito sa likod. May ano kayo dyan? toothpicking. Hinahanap ni Jer yung chopstick. Toothpick. Pero pwede namang hindi. Talagdanin. Optional lang yun. Pero optional lang yun. pwede namang Ang galing no, nakabingwit kayo ng hipon ano? Oo. Uy, buhay pa. Mamarinate po natin sa spread yung shrimp para mas manok yung lasa. Yes. Yung mabilis ka ba mag-chop? Siyempre. Chef, halika dito saglit. Tingnan mo kung mabilis mag-chop ko. Mabilis daw mag-chop eh, nang kasi. Ako yung pinakamabilis sa balat ng universe. Balat ng lupa. Yeah. Basic. Pwede na, chef, pwede na. Mga kakuki, galingan nyo dyan at kukuha lang kami ng ng burner. Yung kabila yung tanongin nyo. So, ito yung Kami focus lang, still focusing. This is the team Ipok. Team Roger. Two team yan. Team Ipok versus Team Intoy. Sabi nung kabila, wala daw kayong ibubuga. Wala natin silang singer. Wala silang singer. Kanta!
Ganado na sila. Okay. Hiramin namin yung burner ni Tibay. Kasi ano, hindi pa ganun kalaki yung studio namin. We will continue. Diretso tayo papuntang bahay. Tutor namin kayo papuntang bahay. So si kaibigang Tibay ang mag-judge. Kasama kong mag-judge. Para hindi bias kung sino ang mananalo. So ayun mga kakugi, may nahiram tayo kay kaibigang Tibay. Ay, shoutout kay Lola P. Lola P. Dito luar mga. Kintan, ang gano sa kisilin. Ayun na si G. Sabi nila malansa yan G, amoy mo nga. Hindi naman. Parang may naalala ka. Hindi mo mabuti. Hindi mo mabuti. Parang yung ano, Parang best friend ni Biara. best friend ni BR. Ate, ganda lang ito. So yun, magkaharap sila na magluluto. Face to face. Ayun, feeling ko may pare-parehas na Ricardo ah. Ginagaya yata kayo ah. Ay, kanya. Ginagaya kayo. Parang natin. Inom ko. Tak-matag eh, layan. Hindi nani inom niya. Hindi ka nakatingin? Hindi ka nakatingin? Hindi. Ano? Layo. Layan. Oo. Uy, uy, uy. Surprise! Surprise! Yan o. Present na present. Yun. Uy! Isa pa. Hugasan lang. Hugasan lang. Para matanggal yung Lansa. lansa. Ano pa yung mga bagay na naisip mo pag lansa ang naririnig mo? Matik na yun. Tayo na yun. Koji, ano yung mga naiisip mo kapag nakakarinig ka ng lansa? Lansa. Mr. Palm Oil. Baka naman. Baka naman, Mr. Pamoy! Painitin mo yung ano. Painitin mo muna. Pinitan natin masyado para hindi siya dumikit. Oh, hindi pa sila nakakaumpisa doon, oh. Oy. Uy, wala pa silang pinapainit. Wala, mahina. All good. Ayan mga kakuki, umiinit na yung laban. Umiinit na yung laban. Ang pare-pares ang dish ah. Ay, hindi naman. Hindi. Kapare pang gisa tanani. Ha? Basic. 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 Ah. Ipawil. Ay, hindi yan. Yeah. Hindi Puyo-puyo. kami nagtipid. Aba, nanonood kayo. Ay, magluto na. Namumunas kami dito. Baka gayahin nyo yung style nila, father, ha? Ano? Salang mo na, boss. Chip. Yeah. Maya pa. Salang mo yan, Chi, ha? Uy! Magic. Magic trick, magic tricks. Uy! So nangunguna ang Team Ipok. Palitik nyo na yung ano nyo. Ah. Ano nyo. Uy! Bawal sumilip! Sumisilip ka eh! Bawal sumilip. Pwede ko bang malaman kung anong pangalan ng recipe ninyo? For my dish is chicken fillet. Chicken fillet? Saan yung chicken dyan? Fish fillet. Baka fish. Chicken fish. Fillet. Hey! Mahulog pa ah. Takbo dito.
Kaya nyo yun? Kaya nyo yun? Grabe yun! Son. Ito na po, paunahan magprito. Na natin yung luya. May luya sa atin. Para yung aroma, bumubuka-bukaka. Uy, buka-buka. Yo. Bumubuka-bukaka. Boss natin. Kaya siguro may kasama. So what's up mga kakuki? Ito yung isa sa mga judge ng mga ipipresent ng mga kakuki natin. Si Jim Hernando. Shout out. Shout out sa mga kakuki. Yan. Maya-maya may mga titikman tayong niluluto ng ating mga kababayan lang din dito. So, ayan, abangan natin mamaya. So, isa siya sa magja-judge sa mga ipipresent ng mga kakuki natin. Tingnan natin kung magugustuhan. Uhusgahan nila. Para kasi kung ako lang ang magja-judge, parang bias, di ba? So, nagdala tayo ng mga taga-ibang lugar. Although, taga dito sila sa Mapanda. Pero hindi sila taga dito sa sitio namin. Ibang sitio na sila. So, ayun. Enjoy na lang mga kakuki, ha? And like and subscribe. Oh, chef, anong masasabi mo sa food preparation nila? Ang galing ng flambe ni Flambe. ni Tato. Hindi namin alam yung flambe. Flambe yung umaapoy pag niluluto pag Sinadya yun. nagpa-fry or nagpiprito. Flying bee? Flying bee. Flambe. Paano ba yung basehan mo sa scoring? Syempre sa lasa, and then syempre yung una-una doon yung kung paano ang technique nila sa pagluluto. Yung sa presentation, important ba isa sa'yo? din ang presentation, pero mas okay ang sa lasa. Presentation siguro out of 10 siguro nasa 3 lang siya or 5. So 3 points lang yung presentation. Ang lasa talagang nasa 50% ng scoring. Lasa. So kahit bad shot na, no? Basta masarap. Pero huwag mo naman itatapon sa plato. Lagandaan nyo pa rin. Ganda niya pa rin. So what's up mga kakuki? Yun na po.
Excited na ako kasi ito na yung pinakahihintay na part ng Asikook TV. Thank you again sa panonood at pag-share, pagla-like sa Asikook TV, and this is the special part of this episode, food tasting na po. And for sure nakita nyo na kanina, introduce ko yung mga kasama kong magja-judge. Huhusgahan namin ito mga prepare ng member ng Asikook, si Jim Hernando. Isa din na kasama namin na magja-judge ay si kaibigang Tibay, Mark Anthony Tibay! Ayan, baka may gusto ko munang batiin, Sir Jim. Siyempre, binabati natin yung mga subscribers, mga likers ng Asikook TV. Ayan, nandito tayo para i-showcase yung ating mga home chefs natin. Talented Ayan, cook. talented mga hidden gems ng Mapandan. Ayan, tikwan natin mamaya yung kanilang pin-repair para sa atin. By the way, ano to catch and cook. So Catch itong and mga cook. to nahuli namin doon sa ilog na pinuntahan namin kanina. If you saw earlier in the video, pinaghirapan namin to Sir Jim. So, kaibigang Tibay, baka may gusto kang batiin. Parang gusto ko na lang atang tumikim dito sa nakikita ko sa ngayon. Mamaya na lang ata yung bati, tikim na muna. Hindi, joke lang. Sige. Na-excite lang ako sa nakikita ko kasi sa mga aspiring cook na nandito. Parang hindi naman sila baguhan. Oo nga. Sa Flex mo nakikita nga, ko sa mga flex mo, presentation flex. nila. May mga plating and creativity sila na professional ang gumagawa na rin. So, Okay. hilo na lang dyan sa mga supporters natin at sa lahat po ng Kakuki, Mapandan at ibang bayan. Tuloy-tuloy po sa pag-support. Umpisa na namin ang food tasting ng mga Kakuki members. So, Sir Jim, Ano muna, itong nasa harapan ko na. Okay, sige, go. Anong pangalan ng dish? Sweet and sour Sweet and sour tilapia. tilapia. Sweet and And sour sour tilapia. Sour tilapia. Tapos ito, Adobo bulat. ano sa Tagalog yung bulan-bulan? Buwan-buwan. May lemon. Kailan ba natin squeeze pa yung lemon? Hindi na pwedeng Kahit hindi na. So, garnish lang yan. na patakan natin yan. Napatakan na. Okay. Small Ayan, portion mga Kakuki, ginalingan nila, oh. Again, ang mananalo po nito ay makakatanggap na tumataginting 2,000 pesos. Titikman na namin, mga Kakuki. Isa pa. Titikman ko siya ng may lemon. Naramdaman ko na yung lemon. Napupula. Opo mula. Kaninong team na ito? Intoy. Sweet and sour. Yan. Sarap. Chef, muna ka. Perfect yung spice na sarap. Yung mix ng lemon and all the onion leaves. Onion leaves. Meron ding celery. May celery. Celery pa sila. So, kinaya ng budget. Para doon sa sweet sour tilapia natin, para sa akin, yung sweet and sour na pangalan niya, nag-bind siya, nagkasama, lahat sakto naman siya. And then yung luto ng tilapia, usually kasi pag fried talaga, minsan natotoasted natin, ganon. Pero siya, na-preserve niya yung pagiging lambot niya. Hindi siya yung matigas. Kasi minsan, may crispy na malambot, may crispy na overcooked, ibig kong sabihin. Pero siya, andun, luto siya in malambot, goods lahat, ganon. Pati yung lemon, usually kasi yung lemon, alternatively, hindi naman siya nilalagay sa sweet and sour. Pero kasi nandyan siya. So, kung kanina nakita nyo, pinatakan ko. Pag kasi sa plate, naglalagay ka ng nandyan, kailangan pala. So, nilagay ko siya. Honestly, nung nilagay ko naman siya, nag-bind pa rin. So, goods sa akin lahat. And then, yung presentation, okay naman siya. Tapos, si Bulanoy yung nagdala para sa akin. Yun lang. Yun yan. As mentioned kanina, di ba, pinrovide nila yung bulan, pantanggal umay, pero with the presence of lemon, kasi hindi na rin nakakaumay talaga yung sweet and sour. It's not too sweet, it's not very sour. Perfect lang yung balance niya. And yun nga, yung pagkakadan ng tilapia, hindi siya overcooked. Yung presentation okay din. Konting, ay nabudburan masyado nung so Na-over ng na-serve. green. Parang hindi, kailangan mo siyang buksan para malaman mong tilapia yun nasa loob. Parang tutok mo na konti si sweet and sour bulan-bulan. Ano bang English ni bulan-bulan? Hindi natin alam. Moon. Mun. Titikman natin lahat ng component na nandyan. Kagaya nitong mga Bell pipino, pepper, pipino, cheese. Except sili siguro, para malasahan ko pa yung mga susunod. Kasi pag kumagat si spiciness, Ano na lang mawawalan tayo ng panlasa para sa iba. Iba talaga pag yung chef talaga Oo. mag-judge. So, akin ang first bite. Sige, first bite. Kami ni Asi hanggang lang kami dining. Try natin tong sweet and sour din pero bulan-bulan. Bulan-bulan. So, sa ating mga viewers na lang, kayo na bahala mag-search kung ano sa Tagalog o English yung Bulan-bulan. bulan-bulan. Kung Miski ako, familiar kayo. hindi ako masyadong Ako, familiar. hindi rin ako masyadong familiar. Pero try natin kung bagay din siya. Careful na lang kasi medyo matinik kaya Matinik. Ah. Matinik ba? Ang bulan-bulan matinik. Matinik siya. Parang yung mga kakuki natin dito, Mga kasama- matinik. Ayan. With cheese. So, ang difference naman itong sweet and sour nila, bukod sa ibang fish yung ginamit, silang cheese and cucumber. My turn.
Oh, di ba? Malinam si bulan-bulan. Kasi unique, hindi naman talaga ginagawa usually si bulan-bulan na sweet and sour. Si tilapia, oo. Ano usually anong luto usually ginagamit si bulan-bulan? Sa akin, sa tatay ko, nanay ko, ganun. Kung hindi paksiw, prito eh. Di ba? Dito lang. Tama, di ba? Kasi ang talaga ni bulan-bulan, medyo fishy yung amoy niya. So maraming ginger, pangpawala ng lansang ginagawa nila. So sa prito naman, pag nagpiprito sila, ang technique nila, ewan ko sa iba-iba naman. Nilalagyan nila ng ginger si oil bago sa piniprito. So mas challenging si bulan-bulan. Oo, si compared to tilapia kasi commonly na inano na siya Bukod na sa common sa table ng Pinoy ang tilapia. Yun ang ginagamit sa lahat. Dito naman, kay bulan-bulan, uunahin ko muna yung pagiging unique niya, pagiging alternative. Kasi bulan-bulan kasi usually prito lang talaga siya na nakikita ko, and then paksiw kagaya ng sabi ko kanina. Ngayon, ginawa niya siyang sweet and sour. Yung sa lasa niya naman, pareho siya. Pero unlike dun sa una, siguro nagkulang lang dun sa sauce. Pero kahit nagkulang siya, lumasa pa rin siya. Pero mas maganda siya kung dadagdagan pa ng konting sauce para mas mag-formal yung lasa niya sa sweet and sour. Pero hindi naman siya nawala, pero magiging powerful yung lasa niya kung dinagdagan pa sana. Pero andun naman, so yung matinik, hindi maiiwasan kasi si bulan-bulan talaga maraming tinik. And then yung cheese naman, ngayon lang din ako nakakita na nilagyan ng cheese. Siguro pati yung cucumber. Pero sa cucumber naman, honestly dun sa nilagay dyan sa mga cucumber na tinatopping, si sweet and sour kasi sa vegetable niya nilalagay siya. Pero siguro kahit na hinakcook ganun. si cucumber. Yes, oo. Para mas siya, mas maano yung kulay niya. Kasi kung titignan nyo siya lang yung parang naiiba ang kulay. Pero pag hinalo nyo siya dyan dun sa sauce, pwede din siya. Kahit na ganyan yung slice niya, tapos halo siya sa sauce. Pero kasi sa recipe ata nila parang it was meant to be a garnish. Oo, kaya na lang, yung garnish. Oo. So hindi talaga siya nagkaroon ng impact sa taste nung recipe nila. Kaya parang kumbaga dagdag lang naman. Kung gusto nyo lang, iba-iba naman tayo ng diskarte. Pero para sa akin, kung mas maganda siguro kung isasama nyo na lang siya sa may sauce na isusute and then saka ilalagay para umalo siya sa recipe. para kahit na sino dyan ang ilagay, tikman, para andyan yung lasa ni sweet and sour. So si cheese, additional salt saka creaminess, okay naman siya. Yun sana sasabihin ko. Sorry. Mga kakuki, ako mamayang mahuhuli. Ubus na yung mga comment din namin. So yun. Natamaan So yun na. So yun na. End na tayo doon. Final, masarap. Okay siya. Pero yun nga, I would have to agree lang din. Siguro yun nga, yung sa suggestion niya na siguro it could have been better if yung cucumber is na-mix dun sa sauce. Kasi yun nga, sweet and sour siya as compared siguro kanina, mas lasang-lasa yung sweet and sour nung kanina. Yes. So dito. Pero with the fish, it's a risk na gumamit sila ng ibang fish. Pero malasa yung fish. Malinamnam. Hindi ko alam kung it's with the fish, yung tilapia versus bulan-bulan. Mas maalat kasi si bulan-bulan compared kay tilapia. Mas may lasa. So siguro dun yung nagkaroon ng mas challenging na ilabas yung pagka-sweet and sour. Actually, si bulan-bulan is tubig alat ba? Tama? Hindi. Hindi no? Alat tabang. Let's Yun. move to the next dish. Ako na muna. Sorry na. Ang tibay kasi nauubos yung comment namin. Yung presentation ang ganda. Hindi lang first time or second time to nagluluto. Anong tawag dito, chef? Sa luto? Anong tawag dito sa luto niyo? Different ways kasi pwedeng itawag Kasi kung na-squeeze na nila yung lemon, pwede siyang ala pobre. Pero pag niluto lang siya ng soy and then konting vinegar, adobo. So pag tinatakan nyo siya ng lemon, sa akin kasi iba-iba naman yung ala pobre ng mga chef ng mga cook. Pero sa akin kasi, ang meron sa akin sa ala pobre ko, ang base ko is sugar, soy, and then yun, yung lemon or kaya calamansi, sour. So, tinikman ko siya, kayo kung lalagyan nyo ng lemon. What determines a food para tawagin siyang Ala pobre. Yun yung sir, tawag dito. Si ala pobre kasi, same lang naman siya ng process kay adobo, pero wala lang siyang vinegar. Usually sa huli ang umano talaga is yung essence ng calamansi or lemon. And then may garlic, medyo garlic yung flavor niya. Yun ang base niya, garlic, ala pobre. expect mo yung dish na Yes, para sa akin, garlicky and then yung lemon squeeze or calamansi. And then yan, medyo siya, yung consistency nung sauce niya, malapot ng konti. Adobong with twist. Adobo with twist. With twist ng lemon. So
ito ang magiging signature dish nyo, hindi maglalaot. Gawin nyo siya. Pero okay naman, bahin siya. Kailangan din nilang i-note yun kung sakali. Oo, Kasi yun ang pag kunwaring kailangan. ganon, pag pinangalanan nyo kasi siyang ala pobre, Nasa... and then may expert, like sa case natin today, si Mac, alam niya kung ano yung dapat gawin na ala pobre. Kung Sa sinerve ingredients. mo kasi sa restaurant, tapos ako alam ko kung ano yung ina-expect ko sa ala pobre, tapos sinerve, tapos hindi pala siya lasang ala pobre. So, important din na alamin natin kung ano talaga yung sinerve. Wala Kasi na. di ba hindi naman normal na mag-adobo ng fish? Meron. Meron pa rin, Sir Jim. Usually, kahit na yung bangus, nag-adobo sila, galunggong inaadobo. Pero ang tawag nila doon, yung iba kasing tawag dito, ibang lugar, ang tawag nila sa atin paksiw. Pero ang ibang lugar, ang pag si fish naman, paksiw na isda. Yung ibang lugar, paksiw na isda pero meron nilalagay na soy. Pero kapag nag-adobo ka ng fish, anong best choice mo? For Bangus. ano? Bangus. Yes, bangus. Yung Bangus. anong size? Bangus talaga. Anong size ang mas prefer mo, yung oversize? Siguro o yung- 1/2 kilo in one bangus. Yun ang Nice. pinakabis size ng bangus. Let's move on to the next dish. Ito na. Ito na. Dito naman malalaman. Mahabit talaga ba may cube? Marami na to, may bulan-bulan. So, andito na tayo sa final dish. So, this is Garlic buttered shrimp with cheese. garlic buttered shrimp with cheese. With So, Filipino. With Filipino. Filipino. Okay. Sorry, sinisira ko na yung pinaghirapan ninyong Parang masakit sa feelings nila na sinira mo yung kanilang plating. parang lahat yata ng mga dish ngayon Yung is dish ni Team Ipok, may cheese. may pagka-creamy talaga. Lahat ng dish nila is may Salty pagka-creamy. and salt and creamy. Salt and cream. Sorry mga kapuki, kinamay ko na. Kanina nakita ko while hinintay nilang mag golden brown yung garlic. Hinulugan na nila ng ground pepper. Chef, sa shrimp, gaano ba katagal dapat yung shrimp It depends sa Sa size ng shrimp. size? Andun yung lasa. I mean, yun nga yung question ko sa'yo bilang ikaw yung expert sa pagluluto on how to handle pagluluto ng shrimp. Dapat Ang base ko kasi ngayon, sir, sa pagluluto ng serve shrimp. immediately, consume Mas immediately. maganda talaga. Shrimp. Pagka magluluto kayo ng shrimp, ganyan, mas maganda siya. Pagkaluto mo, serve mo na siya. Kasi pag hinantay mo pa or pinatagal mo siya, yung cooking process niya, tuloy-tuloy yan habang may init pa siya. So, may tendency na hanggang lumamig siya, ma-overcook si shrimp. Pero ako nagbe-base ako kung paano mag-form. May, di ba nakaganito siya shrimp, which is overcooked. And then may ganito, medium, and then ganito medium rare, ito rare. Overcooked. Yung super bend. Yes. So nag-bend ito. So Kailangan, na-distinguish mo na-over- kaagad oo, na-over siya. na-recognize mo So sensitive kaagad sa na- time yung pagluluto Talaga. ng shrimp. And dapat careful ka dyan. Kahit na nasa plato na siya, and then after 15 minutes or 10 minutes, yung cooking process niya, dire-diretso pa rin pag mainit siya sa plato. So, sinabi nga nila na buttered garlic shrimp. So, Oo. I expect na very very familiar na tayo sa mga ganung flavor. And then, nandun ulit yung twist ng cheese. Cheese, Oo. So, parang nag-complement siya dun sa pagka-fishy ng... Siguro kung mas mainit siya at mas natunaw yung cheese doon Yes, sa oo. shrimp, didilute pa siguro yung lasa, flavor. yung Oo, flavor. mas lalakas pa yung combination ng fishiness and then yung creaminess and then yung shrimp flavor mo. And then yung garlic. Yes, Then yung garlic butter. Masarap. Masarap, pero yun Wala nga nang yung- masabi yun- sa sarap. Yun nga yung comment ko kasi medyo matigas nga yung shrimp. shrimp. Hindi ko alam kung factor na maaga siyang natapos and na-expose sa Ah. hanginan or Yeah. pero yung pagdating sa taste, okay sa akin yung pag-add ng cheese. Yung mga kakuki, na-try namin lahat ang mga pinaghirapan ng mga kakuki team. So, babalik kami mag-uusap-usap muna kami Pag-usapan namin. for the scoring about Kung sa sino ang panalo. plating, sa taste, and then sa presentation. Sa presentation. So, creativity. And then, yun. Again, thank you so much mga kakuki. See you later. So, ayun mga kakuki. Nakapag-decide na ang mga bisita natin. Kasama ako kung sino ang nagwagi na tumataginting na 2,000 pesos. Again, thank you sa inyo mga kakuki at without you, this video won't be possible kasi
nag-effort kayo. Sinabi ko sa inyo, mag-invest kayo ng time and effort dito para magawa natin tong video na ito. So, Thank you sa pag-invite. thank you. Thank you for coming. Thank you sa pag-invite, mga kapuki, mga tropa dyan. And then, sa lahat ng sumusubaybay dyan, stay put lang. Marami pa pong videos and content and maraming food experience na gagawin si Asikook TV. So, pagtuloy lang ang pag-support. Once again, thank you po ulit. Thank you and congrats syempre sa Asikook TV dahil maganda itong naisip mo na i-showcase yung ating mga cooks, mga hidden cooks dito sa ating bayan and then expose mo even yung mga restaurants di ba sa Manila. And at least hindi ka nag-focus sa restaurants. Binigyan mo ng, ng limelight yung ating mga cooks na nasa bahay-bahay lang. Okay. So, yung mga gustong sumali sa mga ganitong content, i-message nyo lang o mag-comment lang kayo sa YouTube channel o sa i-message nyo kami sa Facebook page po namin and then re-replyan po namin kayo para ma-sort namin kung paano mangyari itong ganitong content at magawa natin ng video. So, the winner averaging sa score ng 46.25 is Team Entoy! Okay, di ba na tayo nag-go? Congratulations Team Entoy! So, ayun, nanalo nga ang Team Entoy. Anong masasabi mo, Team Leader? Masasabi ko lang yung nagtulong-tulong kami sa yung effort yung nagdala dun eh. Ayun, effort. Teamwork. Teamwork. Dahil dyan, dahil ang nanalo nga sa Catch and Cook tema ng Asikook TV ay ang Team Entoy. Ito na ang premyo mo, 2,000! Team Entoy! So, ayan. So, ayan mga kakuki. Dito na lang namin. Ayan. Dito na lang namin tatapusin tong video na to kasi for sure pagod na tong mga to. Since morning, nag-umpisa na kami 8 AM hanggang ngayon. So, ayan mga kakuki. Thank you so much. Please keep on supporting Asikook TV. Please like and subscribe. And thank you so much guys ha. Thank you so much sa inyo. Thank you. Please like and subscribe and share. God bless.